Let us open our Bible on Proverbs 5:7. Praise the Lord. Hear me now, therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Ayan. So, sabi dito, makinig kayo sa akin, mga anak. Huwag kayong humiwalay mula sa salita ng aking bibig. So, si Job, ang sabi ni Job, I consider your word as or more than necessary food. Ang inyong mga banal na salita ay tinuturing ko mas higit pa, mas mahalaga kaysa pagkaing physical. So, ganun po ka-importante sa buhay natin, makinig ng makinig tayo mula sa Diyos. Huwag tayong huminto. At kung makinig man tayo sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos, huwag ihiwalay ang kanyang salita mula sa kanyang bibig. Huwag tayong humiwalay dyan. Lagi tayong manatili dyan. Lagi tayong mag-meditate. Lagi tayong mag-apply. Gawin natin lahat ng ating napakinggan, lahat ng ating natutunan. Sumunod tayo sa Kanya. Bakit? Anong meron dyan sa salita ng Diyos? Anong makukuha natin dyan? At kung wala ang salita ng Diyos sa buhay natin, ano ang ating papatunguhan? Saan tayo pupulutin? Saan tayo itatapon? Kung ang salita ng Diyos ay mawala sa buhay natin. Kaya ganun na lang kaimportante ang kanyang mga banal na salita. You know, there was a time in the Bible sa kasaysayan ng ating Panginoong Hesukristo. Pag si Lord Jesus ay nagpagaling ng maraming sakit, mga miracles na nakikita ng mga tao, napakaraming mga taong lumalapit, napakaraming mga taong pumupunta. Pag si Lord Jesus Christ ay magpakain ng mga tao, libo-libong tao pinapakain niya. Lalong rumarami ang mga tao humahanap sa Kanya. Lalong rumarami ang mga tao lumalapit sa Kanya. Pero kung panahon na ang ating Panginoong Hesukristo ay magsalita sa nararapat gawin ng mga tao, at ang mga tao naman, pag matalas ang salita ng Diyos na binibitawan ni Lord Jesus Christ, pag siya ay nagbibigay na ng kapakanan ng spiritual at kalugihan sa physical, doon na ang mga tao, they started to depart from following Jesus Christ. Nagsisimula na silang tumatalikod, nagsisimula na silang lumalayas, ayaw na nila makinig sa ating Panginoong Hesukristo. Meaning to say, these people just after the physical benefit, they just after for their belly. Kaya nga, whose God is their belly. Ang dino-Diyos nila hindi si Kristo, kundi ang kanilang tiyan. Kaya sila'y tinatawag na Kristiyan, kasi ang tiyan ang kanilang pinapanghinoon. Kaya may mga pangyayari dito sa Bible, tumatalikod ang karamihan. Tapos ang maiwan yung mga disipulo. Tinanong sila ngayon ni Lord Jesus Christ, ano, kayo? Aalis din ba kayo? Anong sagot ng mga disipulo? Basahin natin. John 6:67 and 68. Praise the Lord. Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Yan. Yan ang tunay. Yan ang totoo.
Kasi maraming mga tao na nakaharap kay Lord Jesus Christ, nakikinig sa kanyang mga preachings, hindi naman nila inuunawa ng husto. Nagsabi na nga si Lord Jesus Christ, anong sinabi ni Lord Jesus? Labor not for the meat which perisheth, but labor for the meat which endureth unto life everlasting. Ang mga tao hindi pa rin makaintindi. Pag si Lord Jesus Christ ay nagsasalita para makamit mo ang life everlasting, para bagang ang mga tao walang naririnig at walang naiintindihan. Parang wala sila dyan sa harapan ni Lord Jesus na parang wala silang narinig na salita. Pero pag si Lord Jesus magpakain na ng mga tao, feel na feel nila. Pag si Lord Jesus magpagaling na ng mga maraming mga sakit, talagang believe na believe sila. So ang nangyari ngayon, ang mga taong ito, they are just looking after not for eternal things, but they are just looking after for the temporal benefits. Kaya nga tuloy sa sinabi dyan, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Kung sa buhay lang na ito, tayo may pag-asa kay Kristo. Anong ibig sabihin sa buhay lang na ito? Yun nga, makakain ka, makatrabaho ka, gagaling yung sakit mo, giginhawa ka, puro lang sa buhay sa sanglibutang ito. What if you will die after that? Where will you go? Saan ka pupunta? Yun ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo, bigyan ng kahalagahan, bigyan ng kabigatan, bigyan ng importansya dahil ikumpara mo yung buhay mo sa sanglibutang ito na napakaikli lamang, samantalang matapos niyan, ikaw ay haharap na sa permanente, haharap na sa walang hanggang kalagayan, walang hanggang sitwasyon. Yan yung pinaka-importante dahil mahabang buhay yan, dahil hindi na yan mawawala sa iyong kalagayan. Whether ikaw ba ay doon sa kapahamakan ng iyong kaluluwa or doon ka sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, ang pinaka-importante dyan, that is final, that is eternal state or status or situation of your being. Mas mahalaga yan, siyempre yan. Kaya, nung tinanong ang mga disciples, kayo din ba ay hahayo, aalis? Sumagot ngayon si Pedro. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Ikaw lang ang merong salita ng buhay na walang hanggan. So itong mga disipulo na ito, naintindihan talaga nila ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang sila tumitingin kahit paman sa temporal, kundi lalo silang tumitingin sa benefit na eternal. Kung baga pa, sinamahan nila si Lord Jesus Christ sa kanyang layunin, sinamahan nila si Lord Jesus sa kanyang mission sa sanglibutang ito, no wonder, although they got some weaknesses, but after they were recovered, after they were revived, it doesn't matter what persecution ang kanilang dinaanan. They kept the word of God sa buhay nila, even most of them. Brutal ang pagpatay sa kanila. They were crucified upside down. They were divided of their physical bodies, dragged by 2 horses, left and right. Some of them were beheaded. Some of them were stoned to death. Some of them were tortured to their death. Some of them were cast into the boiling water o kung ano-ano pa. Pero baliwala sa kanila. Because they know
you will just live here temporarily. Kaya nahawakan nila the most important thing sa buhay nila. Bakit? Dahil nung nakinig sila sa banal na salita ng Diyos, talagang dibdiban. Hindi kayo makinig ka lang sa salita ng Diyos and you are just keep on waiting what benefit of your physical that He will be given to you, and that is all your purpose. But the moment Jesus Christ will speak about spirituality, you don't care about it. Ayaw mo. Kasi naapektuhan yung laman mo. You are taking good care much of your flesh. And that is the reason why you keep on denying, refusing the spiritual benefits. That is the biggest mistake ang magagawa ng tao sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kaya importante makarinig lagi tayo ng kanyang banal na salita. Makinig ka. At kung makinig ka man lang, be wise, yung tinatawag na you have to take heed well. Makinig ka ng husto. Pag nagsasalita si Lord Jesus Christ for the benefit of your spiritual, of your soul, mark it that is much important rather than sa buhay natin sa sanglibutang ito. Kaya, itong salita ng Diyos na dumating sa mga Gentiles na dapat nilang pakinggan, maraming mga Gentiles naniwala at sumunod din, katulad sa ginawa ng mga disciples. Susunod din tayo sa kanilang mga yapak. Praise the Lord. Basahin natin Acts 28:28. Praise the Lord. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. Yan. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. Makinig tayo ng husto. Alam mo ang buhay Kristiyano, pag ikaw ay pumasok sa pagtanggap ng kanyang banal na salita, you are like sailing in a boat, or in the boat, para kang naglayag sa dagat. Na pag namumuhay ka na totoong Kristiyano, you will experience turbulence in life. You will experience waves, wind, or whatever, ano pa yung mga persecutions na dumating sa buhay mo. Yung pagpigil sa laman mo na hindi ka na makabalik sa kasalanan. Hindi basta-basta yan. You will suffer in the flesh. Magsasuffer ka talaga in the flesh. Bakit? For the sake of the word of God na narinig mo. Kung ano yung inuutos ng Diyos, mortify the deed of the flesh. Para hindi ka nababalik sa kasalanan. Hindi basta-basta yan. You should suffer in the flesh, because he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. That is the only way na magkahinto ka sa paggawa ng kasalanan para lang ma-preserve yung spirituality mo. Hindi basta-basta yan. Kaya, itong word of God na narinig natin, para itong bangka o barko, na kung lalabas tayo dyan, hindi tayo maliligtas. Praise the Lord. Basahin natin yan. Acts 27:31. Praise the Lord. Paul said to the centurion and to the soldiers, except this abide in the ship, ye cannot be saved. Yan. That is the word of God. Hindi ibigay mo sa mga tao na, oy, kung hindi kayo manatili sa barko ha, itong simbahan natin, ito yung barko ha. Pag lumabas kayo dito, wala kayong kaligtasan. Eh sila naman mga membro, kahit gawa-gawa ng kasalanan, dahil nandito sila sa barko, nasa membro sila, paisi-isi, kay sabi ng pastor, ligtas. Ang barko, yun yung word of God. Huwag kang umalis dyan. Praise the Lord. Huwag kang umalis dyan. Kung saan mo nakita yung word of God na talagang totoong binibigay,
by the guidance of the Holy Spirit, huwag kang umalis dyan sa natutunan mo, huwag kang umalis dyan sa napakinggan mo. Tayuan mo yan. Kaya pag umalis ka dyan, di ka talaga maligtas. Kaya, ganun. Yun yung pangyayari sa yung tinatawag na yung nag-sail si Paul. And there are about 200 over prisoners together with him. Yung shipwreck kung tawagin. Nagkaroon ng shipwreck. Kaya ang isip kasi ng kapitan, patalunin lahat mga tao. Ang kay Paul naman, wag kayong umalis sa barkong ito. Kaya kung umalis kayo, patay talaga kayo. Bakit sinabi yun ni Paul? Kaya meron ng revelation sa kanya ang Diyos. Basahin natin yan. Acts 27:22 hanggang 24. Praise the Lord. And now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the sheep. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve, saying, Fear not, Paul, thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that sail with thee. Yan. Huwag kang matakot, Paul. Kasi ibibigay ng Panginoong Diyos lahat na kasama mo. Ibig sabihin, masisave sila. Ang hindi lang talaga na save yung ship. Walang problema yan. Material lang yan. Pero ang importante, ligtas ang tao. Para bang simbahan, magpaganda ka ng magpaganda ng simbahan. Hindi ka naman obedient sa salita ng Diyos na binibigay sa loob ng simbahan. Intindihin mo na maiwanan mo yung simbahan sa sanglibotang ito. Ang importante yung kaluluwa. Yun lang ang pinaka-benefit na hindi na talaga mawala sa buhay natin. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong mag-alala, walang mapahamak sa inyo, maliban lang itong barkong ito. Kaya sa buhay natin, pag makinig ka ng salita ng Diyos, pag tatamaan ka sa spiritual na benefit, ay nako, pasalamatan mo ang Panginoon. Hindi kayo magalit ka sa pastor, magyamot ka, ma-offended ka, you feel insulted, you feel embarrassed. No! Sabi pa ni David, when the righteous smite me, hindi yung smite paluin yung rebuke, I will pray for them. Lalo ko silang ipipray for their protection, for their blessing. Bakit? Mapalad ka. Binigyan ka ng instruction that will lead you to eternal life. Saan ka pa makakakita niyan? Wala na. Kaya, therefore, sa buhay din natin, mga pastors, kung sino yung lumapit sa Panginoon, huwag nating tanggihan. Sino yung mag-imbita sa atin, huwag nating tanggihan. Sino yung mag-request sa atin ng prayer over the phone or personal nating ma-meet, huwag nating tanggihan. Bakit? Yan yung binigay ng Diyos sa atin para maligtas kasama natin. Praise the Lord. Kaya ang sabi ng angel doon, nagpahayag sa kanya, lahat na kasama mo sa sail, na nag-sail kasama mo, bibigay ng Diyos yan sa iyo. Ibig sabihin yan, makinig yan sila sa iyo. Maliligtas yan sila. Bakit? Nasa ano sila sitwasyon na delikado. Nasa sitwasyon na pangangailangan. Kaya pag may mga taong nangangailangan, mag-request sa iyo. Kilala mo man sila o hindi, huwag mong tanggihan. Praise the Lord. Prayhan mo sila. Patanggapin mo sila kay Lord Jesus. Pagsisihin mo sila. Mag-share ka ng Word of God. Kahit sino pa yan sila. Abroad man, dito man sa Pilipinas, kahit sino man sila. Kagabi, biglang merong nagpa-pray na testimony ni Charity. Yung seller ng mga items sa online,
na doon nag-order si Charity, eh nagpahayag man ng physical problem. Sabi niya, yung daddy ko, mayroong gift of healing. Kung gusto mo, magpa-pray ka sa kanya. Chat him. I-chat mo siya. Ay, nag-chat bigla sa akin. Ayun, nalaman ko na nasa delikado siya na sitwasyon. Yun, nagbigay ako ng testimony konti. Pinatanggap ko siya kay Lord Jesus, pinasunod ko siya sa prayer. Pinrehan, kasi grabe ng lagnat niya. Uminom pala siya ng gamot na pampakapit sa kanyang dinadalang tao. Kasi yan ang sabi ng doktor, ma'am, yung na-feel mo sa katawan mo, sumasakit yung balakang mo. Sign yan, ma'am, baka ma-miscarriage yung buntis mo. Uminom ka ng pampakapit. Uminom daw siya ng uminom, nilagnat naman siya. Sa sobrang lagnat niya, hindi niya maintindihan ang naramdaman niya. Takot na siya. Nung naprayhan siya after sharing, after repentance, grabe ng pawis niya. Right after, sabi ko, kumusta ka na, Sister Giselle? Pastor, praise the Lord. Pastor, salamat sa Ginoo. Kay grabe akong singot, perting pasahasa akong sanina. Yung ko mag-ilis dayon ka para di ka maughan kay grabe ang singot. Yun. Tapos nagpadala na ako ng video sa YouTube. Sister, pakinggan mo ito. O, di ba? So, sino yung lumalapit na ibinibigay ng Diyos sa atin? Huwag mong tanggihan. Praise the Lord. Huwag mong tanggihan. Basahin natin yan. John 6:37. Praise the Lord. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Yan. Tingnan mo. Yan talaga ang mission natin. Sino man ang ibinigay ng Ama sa akin, lumalapit sa akin. Pag ang tao lumalapit sa iyo, sa atin, bigay na yan ng Ama natin sa langit. Ibig sabihin yan, pinili yan ng Diyos. Kasi sila na yung humahanap eh. Praise the Lord. Sila na yung tumatawag sa Panginoon. Eh tayo yung instrumento ng Diyos. Huwag mong tanggihan. Huwag mong balibaran kung sa Bisaya pa. I-accommodate mo kaagad sila. Kaya marami pang liligtasin ang Diyos sa mga huling araw na ito. Tingnan mo yung live natin. Padagdag ng padagdag ang nakikinig. Padagdag ng padagdag ang nagpapatuloy sa banal na salita ng Diyos. Pag magbasa ako sa mga comments nila, some of them is not familiar with me, mga baguhan. Kaya pag mayroong mag-request sa akin ng ad, tinitingnan ko, basta hindi lang bastos yung mga imahe nila. Na-accept ko yan, kahit hindi ko kilala. Bakit? These are people which being, yung referral ba? Yung, ay, sister, salamat sa testimony mo. Saan ba ako pwedeng nakinig ng Word of God? Siyempre, ito yung ano ng pastor namin sa Davao. Pwede mong mag-friend request ka. Kaya maraming friend request dito. Pag tingin ko na okay naman, normal lang yung mga image nila, wala, hindi naman, nire-receive ko yan, matanda, dalaga, binata, may asawa, kahit sino sila. Kaluluwa yan eh. Ina-add ko yan sila. Kaya no wonder marami. Sobra 5,000 na ata yung nakaano sa ko, FB. Because it doesn't matter. As much as many, much the better. Mas mabuti. Para yung range ng ating pag-spread ng gospel lalo pang lumalawak. Praise the Lord. Yan. Ang pag-choose ni Jesus Christ, ibibigay yan ng Diyos sa iyo. Huwag mong tanggihan. Basahin pa. 2 Thessalonians 2:13 and 14. Praise the Lord. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto He called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Yan.
Itong gospel, ito yung magtawag sa tao para sila makaangkin ng kaligtasan. Kaya lahat na nakikinig sa banal na salita ng Diyos, God said, do not depart from the word of my mouth. Huwag ka nang humiwalay dyan. Kasi ito yung parang barko na ating magamit na itong sanglibutang ito na puno ng tukso, kasalanan, kasamaan ng masamang espiritu, kasama na ang mga tao na ayaw maniwala sa Diyos. Pag hindi tayo magpatuloy sa salita ng Diyos, makinig at mag-apply nito, malulunod tayo sa kasalanan. Patay ka spiritually. Buhay ka physically, patay ka naman spiritually. Yung physical mo, may mamamatay ka rin. Temporary lang yan. Gusto mo hindi malunod? Do not depart from that ship. What is that ship? Word of God. Praise the Lord. Yan ang salita ng ating Panginoon Diyos. Alam nyo ba, meron akong pinasa na nagandahan ako sa content ng video. Kasi nakalagay doon. Why do we need to continue in the Word of God? Why do we need to read the Bible? Why do we need to listen the Word of God? In-explain niya. Hindi nyo ba alam? Ang nagsulat ng Biblia na ginamit ng Diyos, grabing paghihirap ang dinanas nila para lang masulat ang banal na salita ng Diyos. Si Jeremiah, isa yan na nagsulat. Ilang beses yan pinasok sa dungeon. Si John the Divine, pinalayas yan doon sa Patmos, island of Patmos. Doon siya, parang ginawa siyang prisoner doon. Hindi basta-basta. Si Pedro, mga disipulo, si Pablo, grabing pagdurusa ng kanilang buhay para lang masulat ang Biblia. Hanggang ito ay isinalin sa scroll, kung paano yung scroll na yan na preserve para lang ma-rewrite, ma-translate sa English at sa lahat ng mga lingwahe. Hindi basta-basta ang proseso nito. Kaya yan ang dahilan. Pinagtiisan niyan lahat ng ginamit ng Diyos para lang maligtas ang tao. Ngayon, baliwalain niyo yung Bible na yan. Isi-isihin niyo yan. Ay, sabi ko maganda i-share ito. Praise the Lord. That is really true. Tapos inopen niya pa doon. History na pinagpapatay ng mga Katoliko ang mga tao na nag-interpret, nag-translate sa Bible. Pinatay nila. Sinabi nila na heresies ang kasalanan nila. Rebellion. Pinatay nila. So grabe ang pagtitiis. Hanggang dumating ang panahon na i-translate ito. Nung una, ang mahilig pumatay ng mga Christians noon yung Great Britain. Yan. Tapos meron dito na alagad ng Diyos nag-pray, Lord, enlighten the King. Natupad yun. Kasi pagdating ni King James, gi-translate niya ang Bible into English. Exactly, perfectly sa original script. Praise the Lord. Hindi nga basta sabi ko, grabe palang proseso ang Bible bago nasulat. Ngayon, pumasok si Satanas. Itong modern Bible, pinasukan niya ng dyablo. Maraming verses dyan na inulit para hindi nila makita ang katotohanan. Kaya King James lang. Doon tayo magbase, sintro. Kung magamit ka man ng mga soft English, basihan mo sa King James. Pag yan ay nag-iba ng reject it. Pero pag okay lahat, ang gusto mo lang magkaroon ng medyo mababaw na English, okay. Pero pag mag-go against, reject it. Kaya ganun po. Praise the Lord. Merong verse dito
na ayaw nilang malaman ang katotohanan. Yun ay binawasan nila. Inulit talaga nila. Basahin natin yan. 1 John 5:7. Kung sa King James yan basahin, pakibasa. Praise the Lord. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yan. Napaka-importante niyan. Na malaman ng buong mundo na isa lang yan sila. Yung Father, yung Word, at yung Holy Spirit. Isa lang yan. Yan ay si Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Yun ang gustong itago ng dyablo. Kaya gumawa si Satanas, ginamit yung mga Bible scholars na walang panindigan. Pinagbabawas-bawasan nila ang mga importante na passage sa Bible. Kung basahin mo yan sa English Standard Version, ito na ang lumabas. Basahin ko. 1 John 5:7. For there are three that testify. Tapos. Putol. Yan lang. Ang layo naman. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Importante ito eh. Praise the Lord. Ano pa? Yung Romans 8:1. Therefore, there is therefore no more condemnation to them who are in Christ Jesus. Sa ibang version, tuldok. Pero sa King James Version, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kung ano yung ginawang kondisyon, tinanggal yun. Kaya maraming mga tao ngayon, pag nandyan tumanggap na kay Kristo, kahit lumalakad sa laman, feeling nila ligtas sila. Napakalaki kayang deception noon ni Satanas. Kaya, pasalamat tayo kay Lord Jesus, itong King James Version na ito. Bagamat medyo malalim-lalim ang mga English dito, pero matalas. Pero totoo, translated from original script, not revised, not edited to deception. Praise the Lord. Kaya ganon. Kung Word of God naman lang ang ating hahawakan, King James Version. Hahawak ka ng Word of God, habol. Kahawak ka ng Word of God, edited. Kahawak ka ng Word of God, deception. Kung ano yung mahalagang bagay, kinukuha. Mag-ingat din tayo. Hindi lahat ng Word of God, hindi lahat Bible dito sa mundo na talagang maghahatid sa iyo ng kaligtasan. Kasi mayroong Bible din, translated, but edited, omitted, binawasan. So, bago na-establish itong King James Version, hindi basta-basta ang history nito. Praise the Lord. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Last verse, John 1:1. Praise the Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yeah. And the Word became flesh. That is Jesus Christ. Yan na yung tatlo na nag-bear sa record in heaven. Father, Word, Holy Ghost. And these three are one. Merong grupo sa sanglibutang ito, ang tingin nila kay Jesus, tao lang. Tao lang. Tapos pag makinig ka sa kanila, kahit nandoon na si Jesus sa langit, tao pa rin. O, di ba? So, ang lalaki pa naman ng mga grupo na ito sa sanglibutang ito. Kaya, therefore, let us open our heart, our mind from the Word of God. And huwag na nating ihiwalay sa buhay natin. Panghahawakan na natin ito. At mag-pray ng buong puso. Ikaw na nako-confuse, ikaw na nag-aalinlangan. Pray to God. Seek God with all your heart and He will direct you in the right path. Tuturuan ka ng Diyos. Kaya makinig ka doon sa mga testimony ng mga Islams.
na naniwala na sila kay Kristo. Hindi basta-basta. Personally, nagpakita si Lord Jesus sa kanila. Doon sila naniwala. Yung mga Hudiyo na ayaw maniwala kay Kristo. Alam mo yung mga Hudiyo, hindi yan naniniwala kay Kristo. Yan yung nagpapako kay Jesus. Kung pakinggan mo yung hindi pa naniniwala kay Kristo, pag magsalita ka about Jesus Christ, sasampalin ka nila yan. Galit sila. Pero bakit may mga Hudiyo ngayon naniniwala na kay Kristo? Di basta-basta. Ganon din. Jesus appeared to them. And God showed to them extraordinary, supernatural performance. Ngayon, sold out sila. Naniwala na sila kay Kristo that He is the Messiah, He is God, He is the Savior, He is the Creator. Kaya, napakabuti po ng Word of God. Huwag natin itong isi-isihin. Hear me now, therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Praise the Lord. Sitayo po ang lahat.